Saang lumang baul mo naman nakuha yan? This belongs to Tata. Napulot to ng isa sa mga mates namin. This doesn't fit your outfit. Kasaw at tulukon. Kailan ka pa natutong magsuot ng ganyan? Sorry po. Tama ka, Balae. Alam mo, sinabi ko na yan sa kanya kanina. Nakalimutan lang niya sigurong tanggalin. You have to look perfect for the party of Sir Goff. Akin yan. Alam mo, mabuti pa. Teka lang po. Akin yan. Ayan, wala na. Wala na, Balae. I've kept it ever since. Hindi ko pa nga nasoli sa kanya eh. What do you plan to do with that? Don't tell me na may soft spot ka pa rin para kay Tata. Alam mo, may pinagsamahan din kami ni Tata. But Tata and her mom. Sila yung dahilan kung ba't nakakuma ang nanay mo ngayon, Francis. Kuya, how do you stay so calm? I mean, kanina sa office, ang laki ng problema ng mga tauhan natin sa engineering. Sila nga yung may mali eh. Pero hindi ka nagalit sa kanila. Alam mo kasi, Francis, pag nagagalit ka, mas madalas na hindi mo nasusolusyonan yung problema dahil sa galit mo. Kumpara kapag kalmado ka. Lagi mong tatandaan na ang galit parang apoy yan. Kapag pinalaki mo yung apoy, matutupok ka. At matutupok rin yung mga ibang nakapalibot sa'yo. Kasi yung apoy na yan, walang pinipili yan. Kung ano yung madaanan niya, nasusunog. Parang galit. Ang galit kapag nagpalamon ka, bubulag ka. Hindi mo makikita na mali ka na pala. Na nakakasakit ka na pala ng taong wala namang kasalanan. Ta? Magkakape ka ba? Ka na umiyak. Kagabi ka pa iyak ng iyak eh. Pakatatag ka ha? Sinusubukan ko naman maging matapang eh. Pero nakakatampo lang yung mundo. Puro malas na lang kasi yung nangyayari sa amin. Sinigwa pa nagkasakit sa kidney. Sunugan kami. Tapos nakakulong pa si Negwa pa. Puro malas na lang yung nangyayari. Alam mo ba sabi sa akin ng nanay ko nung buhay pa yun?
na kapag puro malas daw yung nangyayari sa'yo, susunod daw nun, puro swerte na. As in. Kaya malay mo, susunod na linggo, susunod na araw, magiging okay din na. Sana nga. Nga pala, pasensya na kayo dito sa bahay, ha? Iya mo, pag ako yumaman, papagawa ko ng 10 kwarto. Tiga-tigalawa tayo, tapos meron pa tayong spare para sa mga bisita. Tapos, meron din akong mga napagliitan na damit dyan. Bibigay ko na lang din sa'yo. Ate Ningning, sanay naman po kami kumain ng sardinas na ulam. Kaya parang sardinas na rin po kami matulog. Siksikan. Uy! Psst! May! Alika nga rito. Ningning, pagpasensyahan mo na to Medyo matabil talaga yung bibig nito eh. Pero huwag kang mag-alala, mabait naman yan eh. Wala yun, kuya. Huwag mo nang pagalitan. Gusto nga magpasalamat sa iyo eh. Kasi pinatuloy mo kami dito. Thank you, Wala yun. Wala rin naman akong kasama dito sa bahay. Uli lang lubos na rin naman ako eh. At least may tao dito kahit pa paano hindi ako haalog-alog. Pwede kaya ka? Salamat talaga. Ang bait mo. Ako lang to. Pero alam mo, kanina pa nasa isip ko yung lalaking pumunta sa bahay. Yung lalagyan niya ng pesticide yung bag ko. Hindi kaya gagawin yun? Hindi kaya tama yung hinala ko dyan. Hindi kaya si Ma'am Venice talaga yung may pakana lahat nito? Na gusto ka lang nilang taniman ng ebidensya? Kung ganun, ang sama-sama talaga nila. Eh, paano kung ganun nga? Paano kaya kami lalaban? Hello? Eto nga po, si Daboy. Ha? Sinay Guapa po! Bakit, kuya? Tata, Sinay Guapa, hinimatay! Gusto ko sana malaman kung sino yung doctor mo. Para lang maiwasan ko. Bigaon ka na babae ka, ha? Talaga? Secure ka talaga sa akin, ha? Tatapatin na kita. Hindi maganda ang kalagayan ng nanay mo ngayon. Mukhang kakailanganin natin ang pangalawang kidney transplant para sa nanay mo. Ako na lang po kaya yung mag-donate ng kidney ko kay nanay. I'm sorry, pero lumabas na hindi compatible ang blood type yung dalawa. Hindi akong imo nga nanay.